Titikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usapin para sa mga taong ikinukumpara ang sarili sa iba. Yes, friend. Alam mo, ikaw, kung isa ka sa mga taong ikinukumpara lagi ang sarili sa iba, ang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya, tama na yan. Huwag kang puro kumpara. Dapat minsan matuto kang ihambing yung sarili mo sa iba. Kasi kahit papaano, no, hindi naman sa toxic positivity, pero kahit papaano isa ka sa mga pinagpala. Hindi ko man alam kung ano yung mga bagay or material, achievements na meron ka, pero for sure there is somebody out there na tinitingala ka, pinagmamasdan ka mula sa malayo, at sinasabi sa sarili niya na sana ikaw na lang siya. There is somebody out there na hinahangaan ka, natuwang-tuwa sa mga bagay na meron ka, at hinihiling na sana meron din siya. Although, for sure, 'di ba, lahat tayo may ganun. Merong inspirasyon, motivation. Pero sana wag maging cause yan ng pagbaba ng self-esteem mo. Hindi maging cause yan para mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Kasi for sure, araw-araw may pagkakataon ka pa rin para baguhin yung takbo ng buhay mo. It is a matter of choice. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo ng buhay mo. Kaya ikaw, kung gusto mong tumaas yung kumpiyansa mo, ihambing mo yung sarili mo sa mga taong hinahangaan mo, pero wag mong ikumpara. Ihambing mo yung sarili mo, like example kay B-Boy Bibo, yan. Diba? Di ka lugi dito, hello, kahit wala kang ligo, amoy mabango ka, o kaya mukhang mabango ka. Pero kidding aside, yes, friend, alam ko yung pinagdadaanan mo. Valid naman yung nararamdaman mo, di ba? Lahat naman tayo ay dumadaan sa existential crisis. Existential crisis! Hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko. Di ba? Lahat tayo dadaan sa punto ng buhay natin na ano ba? Ano ba tong nangyayari sa akin? Ganitong edad na ako pero nasa ganito pa lang ako. Ganitong edad na yung kakilala ko pero siya narating niya na yung gusto niya. Di ba? Darating ka sa punto na questionin mo na yung sarili mong abilidad at kakayahan dahil lang pakiramdam mo para ka nang napag-iiwanan. Pakiramdam mo yung mga kasabayan mo noon ang layo-layo na nang narating, tapos ikaw nandyan pa rin. Kung umusad man, iika-ika. Kung umusad man, parang sobrang bagal. Pero alam mo, ito lang ang masasabi ko. Kahit napakiramdam mo iika-ika ka, kahit napakiramdam mo napakabagal ng pag-usad mo, at least you are moving. Tandaan mo that every step counts. Ang mahalaga may progress ka. Ang mahalaga gumagalaw ka. Para kang suso. Diba? Hindi ka man takbong cheetah kung feeling mo takbong susuka, pero at least gumagalaw ka. Yung kahit napakaliit mong hakbang,
May ambag yan. Meron niyang pakinabang. Again, ang mahalaga, umuusad ka. At kapag umuusad ka, kalakip nun yung pag-asa na makarating ka kung saan mo man gustong magpunta. Hindi mo kailangang magmadali dahil lang nauuna sila tapos ikaw nandyan pa. Walang ganon. Hindi mo kinakailangang magmadali kasi yung mga kasabayan mo nauna na tapos ikaw nandyan pa. Walang ganon. Walang paunahan dito. Kasi maaaring sila, kaya sila nakarating agad dun. Kasi meron silang mga hakbang na ginawa para mas mapabilis yung progress nila. Pero hindi ko sinasabing magmadali ka. Ang gusto ko lang, gusto ko lang. Buhay ko yan eh. Nakikialam ako sa buhay mo. Hindi, ang gusto ko lang na gawin mo at ma-realize mo na kung ginagawa mo naman yung best mo, alam mo naman sa sarili mo na ginagawa mo ang lahat para maging progressive, you're good. No need to compare yourself to others. Kasi sila yun eh. Buhay nila yun. At buhay mo yan. Yan yung atupagin mo. May kanya-kanya tayong daan na tinatahak. Maaaring yung sa atin or sa'yo, nasa kalagitnaan ka ng lubak. Nasa kalagitnaan ka kung saan marami kang hirap na pagdadaanan, ups and downs. And then after that, dun na papasok yung maayos na daan. Kalmadong daanan. And who knows, 'di ba? Sila maaaring nauna lang yung maayos na daan, kalmadong daanan. Pero ganun pa rin. May dadaanan pa rin sila sa dulong lubak na daan. Paano na yan? DPWH na yan. Diba? DPWH, pakiayos nga to para wala na kaming dadaan ng lubak na daan, please. Ayaw na po namin ng rocky road. Pwede bang smooth na lang ang lahat ng pagdadaanan, diba? Pero hindi eh. Sa buhay, ganyan talaga. May pagdadaanan na pagdadaanan ka talaga. At yung mga bagay na pagdadaanan mo, yung mga hirap na yun, yung mga challenges na yun, yun yung magtuturo sa'yo para maging mas matatag pa. Kaya minsan alam ko, napapatanong ka, napapaisip ka na, ano ba bang purpose ko sa buhay? Ano bang dapat kong gawin? Yung ginagawa mo ngayon, kung ano man yan, for as long as you are moving, valid yan. That's your purpose. Yan na yun. Ang kailangan mo lang gawin ay mas linangin pa yan. Mas pagyabungin pa kung ano man yung bagay na ginagawa mo na yan. Kung ano man yung purpose mo na yan. At huwag kang matakot na mag-seek ng more purpose in life. Huwag kang matakot na mag-explore sa buhay. Kasi malay mo, sa pag-explore mo na yon, doon mo mahanap yung iba pang purpose mo na mas malalim, mas mahalaga, mas makabuluhan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Alam ko minsan napapatanong ka, ano bang gagawin ko para kumita lalo? Mag-resign ka sa trabaho mong mababa, magpasweldo, yun. Diba? Yan yung sinasabi kong huwag kang matakot hanapin yung purpose mo. Huwag kang matakot na explore ang buhay mo. Kasi kung magsisettle ka dyan sa kumpanya mo or sa trabaho mo na mababa magpasweldo, medyo babagal nga talaga ang takbo. Napapatanong ka, bakit si ganyan, ganito? Ang taas-taas na nang narating niya, parehas lang naman kami ng trabaho. Baka sip-sip sa boss mo. Diba? Hindi natin alam. Pero siya yun. At the end of the day, may kanya-kanya tayong responsibilidad sa buhay. May kanya-kanya tayong gampanin. Iba-iba ang obligasyon natin. Kaya easy ka lang. Huwag kang masyadong hard sa sarili mo. Again, sabi nga ng Bini, diba? Paulit-ulit ko na tong sinasabi na ang buhay ay hindi karera. Kaya okay lang kung medyo mahuhuli ka. Kung successful sila, good for them. Let's be happy for them. Maging masaya tayo para sa kanila.
Kasi deserve nila yun. And for sure, pinaghirapan din nila yun. Para pag ikaw naman yung nasa moment of your glory, maging masaya din yung mga tao para sa'yo. So, ganun ka rin. I-manifest mo, pagtrabahuhan mo, paghirapan mo, pagsumikapan mo na maabot mo yung ganong disposisyon sa buhay. At aabot ka sa ganong disposisyon kung magpapatuloy ka at hindi ka magpapatinag sa lahat ng hamon. Lalo na yung mga failures, yung mga kabiguan natin, na akala natin minsan ito na yung katapusan ng buhay ko, wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang ako. No. Normal ang challenges sa buhay. Hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat para sa'yo. Kahit yung mga pinakamayayaman na tao sa mundo, hanggang sa mga oras na ito, nagkakamali pa rin yan sila. Lumalagapak pa rin yan sila. Sinusubok pa rin sila. Pero alam mo kung ano yung nagpapaahon sa kanila sa mga ganong challenges? Yung mindset na meron sila. Na hindi yun ang katapusan ng lahat. Na merong pag-asa. Kaya tandaan mo na ang kabiguan ay tagumpay na ipinagpaliban lang. Meaning, yung mga failures na na-experience mo ngayon, yung mga challenges na pinagdaraanan mo, mga tagumpay yan na nagbabalat kayo. Tagumpay yan na ipinagpaliban lang. Kasi magiging part yan ng triumph mo. Magiging part yan ng success mo, ng tagumpay mo. Kasi dadaan ka sa proseso. Kaya, easy lang, diba? Take your time. Darating din yung oras mo. Darating din yung tagumpay na hinahangad mo, yung tagumpay na para sa'yo. Basta kapag yumaman ka, ang pwede mong gawin ay gantihan ang kahirapan, diba? Sa paraan na makakatulong ka sa mga nangangailangan kung meron ka ng kakayahan at kung hindi ka madamot. Diba? Malay mo bukas mayaman ka na. O diba, tandaan mo, gumanti ka sa kahirapan. Ay, kahirapan, pinahirapan mo ko na. Gaganti ako, tutulong ako sa kapwa ko. Uunahin ko si Biboy Bibo. Ganon! Ganon, diba? Para mas lalo kang i-bless. Matuto kang lumingon sa mga pinanggalingan mo. Matuto kang lumingon sa mga taong nagturo sa'yo na huwag mawala ng pag-asa. At number 1 ako doon. Kapal ng mukha. Kaya para sa mga yes friend po natin, no, na nakaangat-angat na sa buhay, malayo na ang narating, diba? Let's keep on being an inspiration sa kapwa natin. Lalo na kung ikaw ay nanggaling din doon sa pinakailalim, sa laylayan ng lipunan. Maging inspirasyon ka sa kanila. Kasi minsan mong pinagdaanan yan eh. Huwag ka namang masyadong mataas ang ere agad na akala mo, ew, what's tuyo? Ew, what is kwami? Diba? Ang arte-arte mo bigla, parang hindi ka nagmukbang ng tuyube. Parang hindi ka naglaro sa kalye. Diba? Huwag ganon. In fact, pwede kang maging inspirasyon. Diba? Mas masarap sa feeling yun. Yung nilulook up ka ng iba at the same time nakakatulong ka sa kanila para mas umunlad sila. Kesa naman nagmamayabang ka, nagmamataas ka na akala mo kung sino ka na. Wow! Diba? Diba? Yung hindi na alam yung maling kasi nakatikim na ng spam. Sarap mong tampal-tampali ng lata dyan. Diba? Hindi porket mukhang paa nangaapak ka na ng iba. Wag ganon ha. Oo. Dapat matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan para mas malayo pa yung marating natin. And again, kapag yumaman ka na, wag mo kong kalilimutan. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta, walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang. So 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah.